It is no secret that we began the bicameral conference with many points of divergence. Maraming issue ang kailangan plansyahin. We witnessed discussions, debates, and even moments when agreement seemed impossible. Ngayong patapos na ang mabusising proseso ng bicameral conference, isang malaking karangalan ang bumalik sa harap ninyo para ilahad ang ating mga napagtagumpayan. Ikinagagalak kong ibahagi na hindi lamang namin napanatili kundi napataas ang pondo ng ilang mga mahalagang ahensya kumpara noong nakaraang taon. This increase reflects our unwavering commitment to prioritize the needs of the Filipino people and strengthen the very institutions that serve as the backbone of our nation's progress. We have championed a budget that puts Filipino first, with significant increases for social protection, livelihood programs, health, education, and disaster response. This means stronger safety nets for our most vulnerable, better health care for every family, and greater investments in the future of our children through improved schools and opportunities. We are also happy to report increases in the budget to the defense, justice, transportation, and infrastructure sectors which will bolster the foundation of our nation. Sa defense, tiniyak natin na kayang natin ipagtanggol ang ating soberenya at bigyan ng suporta ang ating mga sundalo. Pagdating naman sa transportasyon, inuna natin ang mas maayos, ligtas, at mas mabilis na koneksyon ng mga komunidad mula probinsya hanggang syudad. At sa infrastruktura, sinuguro natin ang pagtayo ng mga moderno, matibay at climate-resistant na mga proyekto na magsisigurong protektado mga Pilipino laban sa hamon ng kalikasan. Let me now address my fellow countrymen. Bawat linya ng budget na ito ay resulta ng ating pakikipaglaban para sa inyo. Ang pondo at programa ay idinisenyo upang tugunan ang inyong pangangailangan. Kabilang rito ang mga kalsadang mas ligtas, eskwelahang mas maayos, serbisyong pangkalusugan na mas abot kamay, at mga kabuhayang maghahatid ng ginhawa. I would like to take this opportunity to thank my fellow lawmakers, both in Congress and the Senate, and to the technical working group who did the heavy lifting behind the scenes. Thank you from the bottom of my heart. Now that the budget season is nearing its close, I would like to remind everyone that our job does not end here. Once again, once signed into law, we must ensure that every peso is spent wisely and transparently to guarantee that every Filipino feels its impact. But this is not a task for government alone. Para tunay na mabago ang ating bayan, kinakailangan ng aktibong pakikilahok ng bawat isa. Nation building is a shared responsibility, and when we work together, there are no limits to what we can achieve. Maraming salamat po. Distinguished colleagues, esteemed members of the House and the Senate, magandang umaga sa ating lahat. Nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat at mataas na pagkilala sa bawat miyembro ng Bicameral Conference Committee para sa kanilang sama-samang suporta sa pagbuo ng pinal na bersyon ng 2025 General Appropriations Bill sa aking mga naging katuwang, tagapagpangulo ng Senado, Chis Escudero, at tagapagpangulo ng Committee, Grace Poe. Maraming salamat sa inyong oras at pagsisikap upang mapaglapit ang ating magkaibang version ng panukalang pambansang budget. Masusi nating tinalakay ang mga komplikadong alokasyon at pulisiya sa bawat probisyon ng budget. Bumuo tayo ng mga nararapat na hakbang tungo sa isang bagong yugto ng pagbabago at solusyon na higit sa nakagawian o nakasanayan ng mga nakaraang pagpupulong sa BICAM. Ang mga inisyatibang
ating itinaguyod ay hindi lamang simpleng paglayo sa tradisyonal na pamamaraan, kung isang pagbabago ng pananaw na tumutugma sa mithiin ng ating pamahalaan at ng ating mga kababayan. Sa pamumuno ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, na itayo natin ang pundasyon para sa isang pamahalaan mabilis kumilos, tumutugon sa pangangailangan at handang harapin ang mga hamon ng hinaharap. Taos-puso ang aking pasasalamat sa lahat ng miyembro ng Bicameral Conference Committee, lalo na sa mga technical staff ng Committee on Appropriations at ng Legislative Budget Research Management Office para sa inyong dedikasyon, husay at pagsisikap upang tiyakin ang agarang pagpasa ng mahalagang dokumentong ito, ang ating pambansang budget sa taong 2025. Mabuhay po tayong lahat at ang ating mahal na bagong Pilipinas. I would like to acknowledge the presence of the members of the Senate panel, Senator Cynthia Villar, Senator Eva, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Risa Hontiveros, Morning, Chair. Senator Mig Zubiri, Senator Mark Villar, Senator J.V. Ejercito, Majority Leader Francis Tolentino, Senate Pro Temp Jinggoy Estrada, and of course our Senate President, Senator Cheese Escudero. May we acknowledge the members of the panel, Senior Deputy Speaker Aurelio Dong D. Gonzales Jr., Deputy Speaker David J.J.C. Suarez, Majority Leader Manuel Jose Manix M. Dalipe, Deputy Majority Leader Jude A. Asidre, Deputy Majority Leader Neptali M. Gonzales, Senior Vice Chair Stella Luz Kimbo, Vice Chair Jose Joboy Aquino, Vice Chair Raul Angelo Gil Bongalon, Honorable Romeo M. Acop, Honorable Leandro Jesus Madrona, Honorable Michael John Duabit, Minority Leader Marcelino C. Libanan. May we now recognize our Speaker of the House for his opening statement. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen, good morning to our esteemed members of the Senate led by His Excellency, our Senate President, Cheese Escudero, and of course, a very hardworking Chair of the Finance Committee, Senator Grace Poe, as well as the Senate President Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada. On part of the House, I'd like to acknowledge, of course, our very active chairperson of the Appropriations Committee, Congressman Elizalde Co, our Senior Deputy Speaker, Dong Aurelio Gonzales, and our Majority Leader, Manix Felipe, as well as our other leaders. Today, we proudly mark the successful conclusion of the Bicameral Conference Committee deliberations on the 2025 General Appropriations Act. This milestone underscores the unwavering partnership between the House of Representatives and the Senate in ensuring that the national budget serves as a tool to uplift the lives of every Filipino and advance our nation's progress. The House of Representatives and the Senate work together to craft a budget that supports His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr.'s vision for a bagong Pilipinas. This partnership ensured that every peso is allocated to programs that matter the most in putting food on every table, improving access to healthcare and education, creating jobs, higher take-home pay of our peacekeeping forces, relief aid to those in need,
and building infrastructure that benefits communities nationwide. Ang bawat piso sa pondo ng bayan ay pinaghirapan ng bawat Pilipino. Sisiguruhin natin na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pinabang din ng taong bayan. I commend my colleagues in the Congress for their dedication, focus, and determination in ensuring that this budget reflects the priorities and aspirations of the Filipino people. The 2025 national budget demonstrates what we can achieve when we unite for a common purpose. It is a product of hard work, careful deliberation, and collaboration between the House, the Senate, and the executive branch. More importantly, it is a commitment, a promise to bring tangible benefits to our people, strengthen our communities, and make their lives better. Sa ating pagkakaisa, matitiyak natin ang mas maunlad, mas maayos, at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Mabuhay ang sambayan Pilipinas. Cordero is now recognized. Thank you, Madam Chair. Speaker Martin Romualdez and members of the House panel, members of the Senate panel led by Senate President Pro Tem Jingo Estrada, sa ating mga minamahalang kababayan, isang maganda at pinagpalang pagbati. Nung tayo nagbukas, binanggit ng bawat magkabilang sangay ng parlamento na ito ang pinakamahalagang panukalang batas na ipapasa ng Kongreso kada taon. Yang trabahong yan, nagampanan natin sa araw na ito at magiging ganap mamayang hapon kapag niratify natin ang panukalang taunang budget para sa 2025. Hindi may kakaila na hindi naging madali ang prosesong pinagdaanan, hindi lamang ng mga miyembro ng BICAM pero lalo na at higit pa ng mga chairperson ng Kamara at ng Senado upang mapagtugma ang madalas ay malayong bersyon at magkakaibang bersyon ng pinasang panukalang budget sa parte ng Senado at sa parte ng Kongreso. Hindi ito perpektong dokumento. Walang budget na perpekto. Nag-a-apply dito ang isang simpleng prinsipyo na tinatawag ni zero-sum game. Ibig sabihin, hindi natin madadagdagan yung gusto nating dagdagan kung wala tayong babawasan o ibabawas. Hindi tayo pwede maglagay kung wala tayong pagkukunan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakahirap ng ating trabaho kaugnay ng anumang panukalang budget. But at the end of the day, our basic job, as I said when we opened, as members of Congress in governing, is allocating scarce resources. This is what we attempted to do this morning and in the past weeks that we were engaging in various debates, deliberations, and amendments insofar as the proposed 2025 budget is concerned. As best we can, we allocated government scarce resources in accordance with the plan of the President. Ano po ang ibig sabihin ng in accordance with the plan of the President? Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang at sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Sinuportahan ito na mahigit 31 milyon sa ating mga kababayan. Marapat lamang na bilang mga miyembro ng Kongreso, bigyang daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako, magawa niya yung kanyang bisyon at plano para sa bansa ayon sa mandatong binigay sa kanya ng mas nakararami sa ating mga kababayan. Siya sa lahat ng opisyal sa pamahalaan na hinalal ang may pinakamaraming boto kaugnay sa pagpapatupad ng mandato sa taunang budget na marapat lamang dinggin at hanggat maaari pagbigyan at bigyang daan ng Kongreso at ng Senado na siyang ginawa natin sa araw na ito at sa nagdaang mga linggo. Bago ako magwakas, nais kong pasalamatan ang staff sa likod ng Committee on Appropriations, ang staff sa likod ng Committee on Finance ng Senado sa pangunguna ng LBRMO sa aming parte dahil yung bigat, gaya nga ng sabi ni Chairman Grace, gaya nga ng sabi ni Chairman Zaldi, yung bigat ng trabaho ay sila naman talaga ang pumasan at bumalikat.
Maraming salamat sa luha, sa pawis, sa pagod. Hindi naman yata kayo pumayat, parang mas lalo pa kayong naging malusog. Pero dalangin ko na makapagpahinga kayo, magpapasko pa naman. And thank you very much. You make your respective chairpersons look good. You make the members of both the Senate and the House look good. Pero kayo naman talaga, yung nagtrabaho nito sa likod ng ilaw ng kamera at sa likod ng mata ng publiko. Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa lahat ng miyembro ng Kamara at ng Senado. I look forward to working together with the rest of you led by the Speaker of the House in other important pieces of legislation in the coming days and weeks. After conferring with the members of the Senate panel, we are now ready for the approval and adoption of the bicameral conference committee report on the disagreeing votes on House Bill number 10800. Is there any motion from our members? Madam Chairperson, I move that we approve and adopt the bicameral conference committee report on the disagreeing votes on House Bill number 10800. Madam Chair, Senator Risa is recognized. Madam Chair, before we act on the motion, may I just manifest with gratitude to our Finance Committee Chair and Senate President for their clarifications to me whenever I had queries about the budget process as part of the Senate minority. Pending further study by my budget team and also my consultation with my minority leader about what his vote will be in the ratification process this afternoon. For the record, hindi ko muna po pipirmahan yung budget by CAM report. But as soon as I know what my or our votes will be, I will inform the good Finance Committee Chair and Senate President with all due respect. Salamat po, Madam Chair. That is duly noted, Senator Risa. We are confident to present to you also the bicameral report in detail this afternoon. Hopefully, we will all be in agreement. Salamat po, Madam Chair. So there is a motion that we approve and adopt the bicameral conference committee report on the disagreeing votes on House Bill number 10800. On the part of the Senate, is there a motion? Let me second the motion, Madam Chair. Madam Chair, before we second the motion, I would just like to put on record what was discussed earlier, that the departments, the budgets all went back to NEP when we discussed it again with bicameral committee report. So just to clear the air, that when the departments approach us, we promise, of course, certain funds to them, but obviously the funds are very difficult to trace. So we go back to the NEP. Para at least fair naman. Masabihan natin yung mga departments kung tinanong tayo kung ano nangyari sa ating mga proposals. Just for the record. Yes, of course, for the most part, it reverts back to the NEP. As you know, we always have our wish list on both houses. We try to get as much as possible, especially for the committees that we defend or for the departments that we defend. However, with limited resources, kung wala ngang pagkukunan sa bandang huli, we also have to reconcile each house's advocacies. So, with that, your manifestation is duly noted, Senator Miggs, and hopefully again later we can have a better understanding and approval of this later on. Again, there's a motion to approve on the Senate the disagreeing votes on House Bill number 10800. Will anybody second the motion? Let me reiterate again my seconding motion, Madam Chair. Thank you, because we were interrupted. I just wanted to make sure that you're still giving your motion I am not changing my after mind, Madam hearing Chair. Senator Miggs and Senator Risa. Thank you. Okay, with that on the part of the Senate, the bicameral conference committee report is hereby approved and adopted. On the part of the House, and after conferring with the members of the House panel, we are now ready for the approval and adoption of the bicameral conference committee report on the disagreeing votes
on the House Bill number 10800. Mr. Chairman. Yes, Majority Leader. Mr. Chairman, I move that we approve and adopt the bicameral conference committee report on the disagreeing votes on House Bill number 10800, the fiscal year 2025 General Appropriations Bill, subject to style. I so move, Mr. Chairman. I second the motion. It has been moved and seconded. The motion is approved. Before we adjourn, we will first suspend this meeting to give time for our panel members to sign the bicameral conference report. Ma'am, yung po sa OVP, kamusta po? Na-retain po ba siya or ano nangyari sa Ganun pa rin kung ano yung napasa natin sa Senado at yun din pareho sa House na retain yung budget ng So OVP. it's 733 pa rin. Yes, about 700. Ma'am, yung AKAP po. Yung AKAP, nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan. Alam naman natin na yung AKAP ay inisyatibo ng House of Representatives. So, pagdating sa mga ganon, inexplika nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ito naman ay ating pinakinggan at pinagbigyan rin. Kaya lamang hindi namin pagkasunduan namin na babaan ang pondo para sa AKAP. So yung initial amount na hinihingi ng House na 39 billion if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. So hindi siya katulad nung hinihingi nila, pero napagbigyan natin dahil nga itong AKAP ay mas lalo nating pinaklaro kung para saan ba ito. So ito ay para pangtulong dun sa mga nangangailangan na minimum wage earners na apektado ng mga sitwasyon o kaya ng inflation ngayon. So ngayon mas malinaw na talagang dapat minimum wage earners and below. Ma'am, may Senate participation po ba sa AKAP? Meron participation ngayon sa AKAP, pero syempre ito ay nilinaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ma'am, tama po ba? 21 billion para sa House and then 5 billion for the Senate? More or less, ganon. Ano, hindi ko marinig. Alam mo, isang kabuuan naman yan eh. Merong mga iba na nataasan yung budget, may mga iba na nabawasan. Pero ang importante dito, ang mga nataasan na budget, unang-una yung mga economic sector, di ba? Yung economic sector, ito yung wealth generating eh. Ang ibig sabihin nito, improvement sa ating mga ports, seaports, rail, transportation sector, infrastructure. Yun yung mga nabigyan dito sa economic sectors. Tapos doon naman pagdating sa justice sector, pagkakaroon ng declogging ng courts. Kaya dinamihan natin halimbawa yung suporta para dito. Sa defense naman, nagkaroon din ng suporta para naman
yung mga allowances mabigay at isa pa yung kunyari yung sa Pag-asa Island, yung pagkakaroon ng airport, doon naman sa Kalayaan Island, yung seaport nila. So, may mga iba na nataasan. Meron naman iba, halimbawa na na-rationalize sapagkat nga nakikita natin yung disbursement capacity nila, utilization, ay hindi naman nagagawa. Bakit sa OVP? Bakit po hindi nadagdagan despite requests from several senators? Siyempre, this is a collegial body, di ba? Lahat naman tayo, meron tayong wish list na gusto nating mapagbigyan. Pero sa huli, mananaig din yung mayorya. Inexplika ko naman sa kanila na meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Ano yung AMCAP? Can you walk us through paano po siya gagamitin? Nasa loob pa rin po ba siya ng DSWD? Paano po ba? Yun ay yung guidelines ng AKAP. Mas mabuti pa tignan na lang natin ha. Kasi dapat bibigay ko yung eksaktong provision. Mare-release ko yan mamaya. Pero definitely, yun nga yung sinasabi ko for minimum wage earners and below. Tapos in crisis situations, with the, of course, with the supervision rin ng DSWD. Pero yung exact provisions, kung ipagpatawad ninyo ha, kasi nakita ninyo kung gaano kakapal yung mga pinirmahan namin. Mas mabuti pang ibigay na lang namin sa inyo yung exact provision and wording. So, each senator, each congressman, may AKAP funds to give o hindi ganun? DSWD? Siyempre depende sa pangangailangan yon, di ba? Hindi naman ibig sabihin lahat kailangan ay meron. Depende din sa lugar ng, halimbawa, ng mga kongresista kung mas may nangangailangan dun sa kanilang lugar. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin na ito yung magiging, hindi naman yan entitlement eh. Di ba? Nasa pangangailangan ng constituency mo yan. Okay. Paano niyo i-describe ito na BICAM report para sa 2025 budget? Napakaraming diskusyon dito. Nakita naman ninyo, kahit dito sa parte ng Senado, meron din tayong mga kasama na gustong malinawan pa mas lalo. Kaya binibigyan natin sila ng pagkakataon na i-review dahil hanggang sa huling pagkakataon, dito nga yung technical working group, nire-reconcile yung request ng House, request ng Senate, dahil isa lang naman ang pagkukunan yan. Hindi naman tayo pwedeng tumaas doon sa NEP. Yung 1.3 po na inalis sa OVP, saan po Kung saan man yung tumaas, saan man yung bumaba, isa lang naman yung pinanggagalingan. Hindi naman, kunyari, kung ano man yung from the NEP, nabawasan yung isang sektor, OVP man yan, o kung ano man ibang sektor, naka-add yan sa isang yun yung pool na pwedeng pagkuhanan ng mga iba namang programa na nabanggit kong tinaasan natin, katulad yan, pagdating na rin sa defense o kung ano man yung kailangan natin, sa justice, yung ibang state universities and colleges, doon din yun kukunin. Hindi naman yung, ito babawasan natin, dito natin ilalagay. Basta may pool yan doon at sa iba't ibang mga provision na nalipat. Ma'am, how much was given to PhilHealth? Okay, PhilHealth, diba? Okay. PhilHealth, ito ang isang very contentious. Okay. Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, na hindi man lang nila nagagamit. Okay. Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So lugi pa yung gobyerno. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement.
hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganong karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa ba't nila iniimbak lang doon, hindi nila ginagamit. So, doon sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Sapagkat later on, 'di ba nakita na natin yung desisyon ng Supreme Court. Sinabi nila hindi pwedeng pag naibigay na sa kanila, hindi pwedeng ilipat kahit na merong mga crisis situation or pangangailangan sa ibang sektor. Okay. Hindi naman sila zero kasi meron silang pang-operating cost. Okay. So, yun yung sinasabi ko. Pero yung allotment na ibibigay sa kanila ngayon ay nilagay natin doon sa mga departamento na mas nangangailangan. Okay. Hindi na binigay. Oo, yung unprogrammed funds natin, hindi katulad ng dati na maraming nalagay sa unprogrammed, ngayon mas mababa na. Okay. Special provision dun sa pagbabalik ng transfer GOCCs. yung mga GOCCs, yung mga savings nila na ibabalik. Hindi na, wala na. Hindi na natin nilagay kasi nga nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. Okay? Ma'am, anong assurance po na yung AKAP di magagamit for the elections next year? Malinaw yung provision. Sa tingin ko, mas mabuti nang kayo na mismo ang tumingin doon sa provision na ilalagay natin. Kasi hindi ko na, mahirap na, baka may maiwan ako na dapat kong nasabi ukol dito. Ma'am, yung sa Okay, OVP thank you. po, kaya po ba hindi na nag-increase dahil hindi na humingi ang OVP na? Well, unang-una, hindi naman sila informally or formally humingi na ng increase. Kung meron man nasasabi siguro sa inyo through the media, pero hanggang dun sa pagsabit namin ng committee report, wala pa namang hiniling. At kung nandun kayo nung ating pagdinig, committee hearing with the Vice President's office, sabi nila, we'll leave it to Congress. But kahit naman sinabi nila yon, siniguro pa rin natin dahil may mandato din ng Vice President. So, siniguro natin na may pagkakataon pa sila sa social services. Merong about 600 million na pwede nilang gamitin para doon. Calendar lang, ratify tonight. Na-ratify tonight. That's what we're hoping for. Pero syempre, yung pagdating sa pagpirma ng Presidente, maybe December 19 or 20. Okay, thank you.